Guys, what's up? So for today's video pala guys is let's do a Super 2 chassis VMAX setup review. So ito yung sa akin guys, ito yung sa akin, and ito naman yung sa tropa ko. Okay, so first is check nyo guys, ito yung sa akin. So ito yung gilid na view ng auto, closer look. Then, ito yung front. Ayan. Steady ko lang, ha? Ito yung ano, sa head na ano, look, view pala. Ito naman sa kabilang side. Okay? And then, ito yung sa rear. Okay? And then, sa ano, ito yung setup ng ano, rear. Kita ba? Yan. Okay? So same din yan dito. Same lang din. Okay? So yan yung ano, yan yung build. So sa ilalim is ito ganito. Okay? Okay, now for the front build guys. So ito. So here is, ito is 25mm. So ganito yan. Diyan lang yan. Oh. Ganyan lang yan. 25mm and then naka-lock nut. Okay? Now, dito guys, ang gamit ko dito na screw dito is yung 38mm na ano, ganito. Ganito siya. Kasi matagal siyang mabengkong, hindi siya basta-basta nabibengkong guys. At saka pag normal kasi na screw guys, ano siya, prone siya mabengkong. Okay? So now, paano ko nilagay? So ang ano is ganito. Yan. By the way pala guys, sa nung ano, bawal to tupiin guys ha. Natupi na tong sa akin lang kasi tinry kong subukan yung ano, basta may nilapagan ako, last na nilapagan ko neto. Meron talagang sobrang masela na part doon na di ko masyadong ano, parang hindi siya tumatapos doon sa change lane kasi wala din akong extra talaga na parts na dala nun. Bali ang dala ko kasi nun eto lang na auto kasi ano yun galing ako namili ng parts nun so bali nilapag ko lang saglit. Ngayon ang dala ko lang nun is battery, eto at saka eto na auto at saka tawag ba nito, yung tape. And also ano ba yun, basta hindi ako nakapagdala ng tools masyado, so hindi siya pumapasok doon. Kaya ang ginawa ko, tinupi ko, sinubukan ko sa part na yun. Actually pwede mo namang hindi ano yun tupiin guys, bawal kasi yan sa VMAX. So ang gagawin nyo lang guys pag ganon, so ang solusyon nun is dito ko, kasi yung ano kasi guys, yung pwede kung meron kayo guys na yung angle chip niya, kung meron kayo, pwede yun dagdag thrust, down thrust, pero pwede namang hindi. Ang gagawin nyo lang guys is dapat instead na high mount ilalagay nyo, bali ganito, so, pakita ko na. Instead na high mount ilalagay nyo guys, ito ilalagay nyo dito tsaka dito, instead na high mount. Pag hindi kayo pumasok sa change lane, mga lane changer guys na ano, mga lane changer na ganito, mas maigi yung ganito talaga, aluminum, yung 13mm talaga, mas maigi yun dito. Dumi yung ano ko, di pa nalinisan. Tanggalin nyo to guys ha, pag pag mga lane changer kasi guys na yung white na lane changer, medyo slide yun guys pag nalinisan yun. And then pag naman, pag hindi naman kayo, tapos aside na slide yun, pag yung layout naman is yung parang rat-rat siya na layout. So ibig sabihin nun, bubuelo yung auto nyo. Pag buelo ng auto nyo, pagdating sa lane changer, yun, malaki yung chance na itatapon kayo pag wala kayong angle chip. Pero ang solusyon nga nun, para kung wala kayong angle chip, yung rollers nga ilalagay nyo dito. Now, kunyari guys, hindi naman rat-rat yung layout. So ang gagawin nyo, kunyari etong gamit nyo lang, high mount. So for the high mount, ang gagawin nyo naman is iti-tape nyo, lagyan nyo ng tape yung high mount, ganyan. Okay? Lagyan nyo lang ng tape yung high mount nyo.
No need nang tupiin to. Okay? So, and then, by the way, pag maglalagay pala guys is, eto, kung napapansin nyo, naka-invert yan. Naka-invert. So, yung dalawa. So, dito na side guys, eto pa ito. So, eto na side, pwede nyo hindi i-invert to. So, andito yung 12, andito yung 13. Pero, dito na side guys, I usually suggest talaga or advise na i-invert to dito. Andito yung 12, andito yung 13. For the purpose yun sa lane changer. Yun yung ano dun. Yun yung palagi ko talagang ina-advise. Lalo na sa naka-high mount. So, yun yung sa akin. And then, so, since 38 yung 38 na gamit mo dito, ito na screw. Ito na screw. Gamit nyo. Paglagay nyo dyan, tatagusan konti guys. Ngayon, ang gagawin nyo dito, paglagay naman dito, is maglalagay kayo ng, kita ba? Maglalagay kayo ng washer. Dito. Ito. Yan. Ganyan lang, paglagay lang. Okay? So, andito din, ito pala guys, paglagay nyo ng screw dito, nalock nut na. So, yun. And then, for the side stay, ganito. Ganun lang. Ganyan lang nilalagay sa side stay. Now, ang nilalagay ko dito is, if hindi ako nagkakamali, 25 nito. Check ko nga kayo, double check ko lang. Kasi alam ko 25 lang yan eh. Ay hindi, 30 pala to nakalagay. Sorry. Tama guys, tama. Kasi naka heavy dampers ako dyan. So 30 ang nilagay ko dito. Naka heavy dampers kasi ako. Yan, pero pag hindi ako nakapag heavy damper sa S2, ang nakalagay sa akin yung mga ganito na ganito na yung ito na dampers at saka kapares niya yung cylinder andito. Ang ginagawa ko is siya 25 mm lang dito yung play kasi para at least konti lang yung play niya ng weights. So pag talon yun kasi guys prone kasi talaga na talaga mabilis talaga yung S2. Yung isa siya sa mga yun nga speed series kasi siya eh. So mga speed na chassis siya eh. So yun yung namin. Yun yung ginagawa namin. Okay? And then dito pala guys is sa mga bago lang. So yan makikita ba? Sorry. Yung lagay ko dito is nut. Hindi yan lock nut guys, nut lang. And then tawag na to. Ang ginagamit namin na washer dyan is ito. Yung ganito. Kita ba? Yan. Ganyan na washer. Para mag-lock siya. Kalimutan ko kasi pangalan eh. Yan. Yung ginagawa namin. So yan guys. And then dito pala guys, yung ang tawag nito, yung motor cover. Ang gawin nyo pala guys, bumili kayo guys nung nung separate, wag yung gagamitin nyo yung yung nasa kit. Kasi mabilis yun. Tataas yun, aangat yun sa talon ng S2. So itong bilhin nyo yung ganito, separated to eh. Bibili talaga kayo nyan for the S2. And by the way guys, ito ko lang din. So ito na part, ang gawin nyo dyan guys is kuha kayo ng kunyari, wala kasi ito eh, yung isa ko kasi na meron yun eh. So ang gawin nyo guys is kunyari lang to guys ito na lang, putulin ko na lang yun. Dapat walang to guys walang tape. So ang gagawin nyo guys dito na part is saglit lang guys talaga, hanapan ko ng paraan, pakita ko sa inyo para walang alog yung chassis nyo walang alog yung sa motor nyo, walang mangyayaring power loss. Lagyan nyo ng ganito. Ayan. Dyan. Ngayon, lalagay nyo yan dyan. Yung Ayan. So, hindi na yan naalog guys. Walang alog mangyayari dyan. Ayan. And, lang. And then, ito din guys. Pakita ko pala guys.
Ito din. So dito na part, walang tape guys ha, dapat walang tape. Lagyan nyo din 1mm lang din guys ha. 1mm lang na ito, wala kasi akong gunting eh. Yan. Hindi ako napag-prepare guys ng ano. So yan, 1mm lang na sponge, okay? So ang gawin nyo dito na part. Yan. Didikit nyo, dapat nakadikit eh. So yan, didikit na. Pag nakadikit yan guys, lagyan kayo, ganyan nyo sa ano, walang alog pati sa motor nyo. So tayo pumasok. Yun, umangat yung gear ko pala. Yan. Nahulog tuloy yung ano, sponge. Basta doon ilalagay nyo dito guys ha, remember dito, okay? Tapos pag nailagay nyo na yon, ito tayo pumasok. Yun. So yan, dapat guys andito yun. Ito nahulog kasi guys eh, nahulog eh, dito yun eh part. Basta anyway yun, and then dyan na sponge, okay? Walang alog yun. Now, dito sa likod naman guys is ganito yung setup ko. So, ito yung pakita ko na lang. Tatanggalin ko na lang guys lahat. Babaklasin ko. Yan. So, ganyan. Okay? So, ang gamit ko din dito guys, same. Yung 38mm. Yun yung gamit ko. Now, pag yung 38mm ang gamit ko guys, ang ginagawa ko guys is eto guys is ano talaga siya. Kung tapapansin nyo yung ano 38mm, wait, kita ko. Yan. Yan. Ganyan. Andito siya. Bali andito yung rollers banda. Ito yung pagbabasihan nyo. Andito yung rollers na ano, nakapantay dito. Pag hindi 38mm yung gamit ko na screw, ang ginagawa ko guys, mababa lang siya dito. Ito yung palatandaan ko dito. Pag 30mm naman yung gamit ko. Okay? Kung ano yung purpose ko niyan guys is kasi ito nagmamatter yung height dito tsaka neto kasi dun sa yung drag niya sa ano, sa layout. So yan yung sa akin guys ha. Yan yung mga na-experience ko sa lapag. Kaya actually yan na talaga yung ano ko, yan na talaga yung mga settings ko. And yan. Ganyan. Pag na 30mm yung gamit ko, pag 30mm yung gamit ko, ganito. Dito ako nag-ano. 30mm na screw guys ha. Pag 38 itong gamit ko, baba ko siya konti dito. Ito konti. Ganyan konti siya. Yan yung ano. Okay? And then the way sa pagkalagay ko guys, yan, ganyan lang pagkalagay ko. Gumamit pala ako guys na yung ano, yung 3PT. Okay, gumamit ako noon kasi mas matibay yun eh. So nilagyan ko ng pagkalagay ko sa ano, ganyan. Settings. Okay. And then dito, may spacer. Tsaka yung, ano ba to? 2, 4 ata to. 4. Tama ba? Tama ba ako? Tama, 4 ata ako. 4mm ata to. Or 3.5 ba? Ay, hindi. Ano nga? Parang 4mm ata to. Tama ba ako? 4.5. Basta yun. Yung may ano guys, yung may ano sa gitna. Yung parang may cut sa gitna. Hindi masyadong makita guys, no? Madilim eh. May hati sa gitna. So, yan yung settings ko guys. So, yun na. Yun na about sa settings ko guys. And then, kung sa brake, yun nga. Sa brake, is, yan lang ginagawa ko sa S2 ko. Yan lang ginagawa ko sa S2 ko. Okay? Then, saan ba yun? Then, dito sa harap, ano ako ng brake, sa S2 ko is ganyan. Ganyan ko nilalagyan. Ginaganyan ko. Pag naglalagay ako ng brake ng S2 ko. And then, nilalagyan ko ng konting tape na ganyan. Okay? Yan. Ginaganyan ko. Pag naglalagay ako ng brake sa S2. Tapos, naka-pierce ang gulong. Naka 620 ako na bearing. Meron siyang naka 620 na bearing, tapos meron siyang bearing cups dyan. Okay?
naka-pierce. Okay? And then ito na gulong is hard tires lang ata to. Pagkakalam ko hard din to eh, yung puti. Well, pa-comment na lang kung mali guys. Basta hard tires na to. Kasi dahil speed na nga yung ano guys, speed na nga yung Super 2. Kaya instead ng super hard kami, hard tires na lang ginagamit namin. Para hindi siya yung parang sakto lang, yung speed niya sakto lang, kaya pang ma-manage ng ano, ng S2 yung ano niya, yung bilis niya. So yun yung ano namin. So may grip siya. At the same time, yun, may speed, tsaka meron siyang recovery. Okay? So, yan yung sa akin. Yan yung sa build ko. Now, proceed tayo guys sa build ng tropa ko. So, sa build naman ng tropa ko, ito sa kanya. So, ano ba ito? So, ito guys is, gumamit siya ng 2 plates na, dalawang plate na, ano, FC. So, dalawang FC sa kanya. And then, pansin nyo guys, naka-tape yan. Yan, ganyan guys. So, gumagamit siya niyan. Natupi na nga ito guys, yung ano. Tinupi niya ata ito eh. Or natupi lang. Bugbog to eh. And then, eto guys, meron siyang yung parang ano. Yung plates niyan is eto. Ganito. Nasa ilalim. Yun. Dito. Dito. Eto na plates. Okay. Yung super, ano ba to? Super X ba to? Na ano? Na plates. Basta ito, anti-sabit to na plates eh. Yan yung pinakailalim niya. Tapos, the way na pagkalagay niya is, kinuntersunk niya. Dito siya lagay. Hindi dito sa ilalim. Hindi siya naglagay dito sa ilalim. Ganyan yung pagkalagay niya. Okay? And then, eto, FRP mount plates ang gamit niya dito. Okay? Hindi ko na lang tatanggalin yung brakes. Kasi, sa kanya yan eh. Sa tropa ko. So, ano naman yan? So, eto yung sinasabi ko guys. Yung gamit niya dito is 25 mm to eh. Kaalam ko 25 mm lang to. Yan. Then dito din pala niya, sa kanya nga na binaba niya yung play ng binaba niya yung play ng auto niya. Ng dampers niya dito. Kita ba? Binaba niya. Andiyan niyo guys. Masyadong mababa. 25 mm din to guys. Ito gamit niya is same yun, yung 38 mm na 38 mm na screw. So ito yung ginawa niya. So instead na instead na nag heavy damper siya, so ito yung settings na ginawa niya. Okay, 20 mm, 25 mm. And then dito same, naglagay siya ng another weight. Yan. Ito guys, ito cylinder at saka cylinder at saka ganito. Na parang bullet siya na Yan yung combination dito. Yan. Tapos low friction and then same hard tires dito sa likod. Meron pa siyang reserve. Yan, meron kaming reserve na ganyan. Yan. Meron siyang reserve na super hard. Dito. Pero malimit lang daw niya ginagamit. Sabi niya sa akin, malimit nga lang niya ginagamit yung lang talaga, low friction tsaka super hard lang talaga yung niya. So yan yung niya. Yan yung setup niya. So pakita ko na lang guys. Pakita ko na lang guys yung ilalim ng auto niya. Tinip niya pala para baka siguro madaling siguro tanggal siguro to na kaul sa kanya kaya tinip niya. So same. Ito yung guys, ito yung sinasabi ko guys. Dito na part. Sabi ko lagyan niyo ng sponge dito na part. Pero hindi yan nakakonect sa guys sa motor. Dito yan nakakonect na sponge. Para walang alog yung motor mo. Pero hindi nga lang niya nalagyan dito ng ng sponge dito. So yan yung sinasabi ko guys. Okay? Wait lang guys. Ko lang, kapit ko lang. And then sa likod naman niya, wala namang guys, so magtatanong kayo kung may spacer dito sa harap. Sa harap may sa ilalim. Wala naman, wala spacer. Ito guys, alam nyo ba bakit guys, maganda to maglagay ng rollers dito sa ilalim. Pag ang reason kasi niyan guys, kunyari guys, yung mga talunan na slope tapos parang dumudulo yung talon ng auto mo sa mga corners na, yung pagkatapos ng slope to receiver tapos corners or paliko na, 'di ba? Curve.
ito yung madalas guys na tumutulong talaga pag meron kang rollers sa baba na ipapasok mo pag dumudulo yung talo ng auto mo, ipapasok ka dun sa mga corners. So yun yung pinaka ano nito, pinaka reason out bakit gamit na gamit tong rollers dito. Maganda siya maglagay ng rollers diyan sa harap sa ilalim. Ayan, same din dito guys, 38 gamit niya. Tapos tingnan nyo guys, same lang din. So yung niya dito, same din sa akin na dito ganun din setup. Mababa lang din yan na yung paano ba mahirap kasi sa video paano ba ganyan ba, basta ganyan, mababa lang din yan guys, dito lang din yan naka-align yung rollers niya kasi 38 gamit niya. Now sa akin guys is dito is popsicle yung gamit ko, di ba? Popsicle ang gamit ko dito, di ba? Kasi, alam niyo kung bakit popsicle ang gamit ko dito guys. Kasi, kasi gumagamit kasi ako ng 19 neto, madalas eh. So, yun. Kaya popsicle lang yung gamit ko dyan. Ngayon, sa kanya, 13. Ginagamit na talaga palagi dito. Kaya, tapos, kung mapapansin nyo din guys, tingnan nyo. Yung sa auto. Malayo konti yung niya, 'di ba? Malayo konti yung rollers niya sa likod, 'di ba? Kasi kung dahil away yung rollers niya dito dahil nga speed nga yung auto S2, nagdadagdag siya ng stability, yung positioning ng rollers. So, yung positioning ng rollers from gulong, nagma-matter yun guys kunyari sa likod, pag malayo yung rollers mo sa gulong mo sa likod, so nagdadagdagan yung stability mo. Pero syempre nababawasan din yung speed mo konti kahit paano. Ngayon sa harap naman guys is pag yung yung rollers mo ganito, medyo malapit siya sa gulong, maganda siya sa mga cornering. Sa mga corners, mabilis yung exit tsaka entry mo sa corners. Ngayon pag andito naman yung rollers mo, maano siya sa speed. Medyo maganda yung speed mo sa mga corners. I mean sa mga tawag nito, sa mga straight, mga ganun. So maganda yung mo auto mo dun. So yun yung explanation namin sa Yan din yung napapansin namin guys. Hindi actually guys, yung sinasabi ko lang talaga, disclaimer talaga guys, based talaga to sa experience namin. Yun yung napapansin namin dito. So the way yung pagkalagay niya, ganito nga. Isang plate lang to guys, hindi siya dalawa. So isa lang kasi nga meron ng 350 na gamit. 350 din yung gamit niya. Okay, and then ganyan, tingnan niyo. Ganyan yung paglalagay din niya. Same din. Okay? So yeah. Yan. So yan yung setting ng auto niya. Auto ni Autolmat. By the way pala tol, thank you pala sa Thank you sa pagpahiram mo ng auto for the review, for the purpose of this review. Salamat pala. So, pag pala guys, during sa race, may sinabi yun sa akin si Mate. During sa race is palaging nag-a-adjust ata siya ng brakes is sa likod lang, madalas. Yun ata yung sinabi niya sa akin. Nag-ano din siya ng brake sa harap, yan. Ginaganyan niya yung settings niya sa brake sa harap. Okay? Either iti-tape niya, yun yung yan yung ginagawa niya sa brake setting sa So more or less pareho lang kami ng plates lang nagkakaiba, tsaka dampers. Dampers. Yan. So far guys, yan yung natin, pakita ko guys yung pakita ko yung difference ng sa inyo. Makita nyo yung difference. So, pansin nyo guys. So, ang ginagawa ko guys, sa akin is, dahil naka medium tires ako neto, yung laki ng diameter ko, palaging ginagamit ko dito, it's either power dash or hyper dash. Mas maano ako gumamit ng hyper dash dito kumpara sa power dash. Kasi, sa gear na lang ako nag-a-adjust sa S2. Gears and brakes. Sa brakes more likely talaga
soft braking like blue or black na yung pinaka minsan na yung madalas kong gamitin. Bihira akong gumamit ng white dito sa S2. So yan yung yan yung settings ko. So kay Utol naman, Tolmat naman, ito yung sa kanya. 1mm din gamit niya. 1mm din to, gamit na dito. Ito nga 2mm to kasi nga sabi ko nga like, yung sa sa nilapagan ko nito last is siya. Sobrang maselan yung layouts talaga. Sobrang kaya tinry kong i-2mm, sinubukan ko lang siya na well, pumasok naman. Yun, hindi ko lang talaga na videohan yung takbo nito. Pero yun yung setting. So overall, so yan yung guys, yan yung review natin for the S2. So ulit ipapakita ko na lang paano yung build. Okay. So ito. Okay. Gilid ulit. Yan. Yan. So ito ulit. Okay. Okay. So yun na. Tapos na tayo sa may nakalimutan lang talaga akong sabihin guys na yung parang parang ang tawag nito. Yung usual na ginagawa ni Utol sa ni Tolmat sa during race. Kalimutan ko lang, may sinabi siya sa akin nawala lang sa isip ko talaga. Ngayon, sa akin naman is hindi ko kasi mahanap yung lako na ito pero alam ko na sa FMA ko yun na box. So ito ulit. Settings, harap. Yan. Ilalim. Yan. And yan. Okay? So that's it guys. Diyan na yung yun na yung natin. For the natin. Wait daw guys. Testing ko lang daw guys yung wala pala akong naka full charge na battery. So hanggang doon lang guys. So that's it for the review sa natin sa sa S2. Okay, so again guys, thanks again for watching, and sa next video natin guys yung naman yung naman natin gagawin natin na video is baka yung yung break in ng motor na battery yung gagamitin natin. Walang break in system. So yun yung gagawin naman natin next time. Yeah, that's it for today, and see you again for the next video guys. じゃあね。さあ続々と行きましょう。さすがに60人いるとね、なかなか1回戦も時間がかかっている。そんな中で行きましょう。シグナルに注目。さあまずいいスタート来たのは3レーンのマシンだ。いい蹴り足、このまま後続を引き離していけるのか。さあレーンチェンジで1レーンに戻ってくる。さあオープニングアップを取ったのは3レーンのマシンだ。さあこのままこの黄色3レーンのマシンがトップを維持したままファイナルアップへと突入している。さあ最後戻ってきてこれ3レーンの選手勝ち上がりおめでとう。